Nagbukas ang pelikula kasama si Barry Allen, na mas kilala sa kanyang superhero na pangalan, ang The Flash, isang miyembro ng Justice League. Nang mamatay ang kanyang ina na si Nora at naaresto ang kanyang ama na si Henry dahil sa isang krimen na hindi niya ginawa, determinado si Barry na patunayan ang pagiging inosente ng kanyang ama. Sa susunod na eksena, nahuhuli na sa trabaho si Barry nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa isang pagnanakaw na naganap sa Gotham City. Ginamit ni Barry ang kanyang bilis para tumulong na protektahan ang mga tao sa lungsod mula sa gusali habang hinahabol ni Batman ang mga terorista. Pagkatapos niyang tulungan si Batman ay agad siyang pumasok sa trabaho, kung saan muli siyang napagalitan dahil sa pagiging late. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Barry at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang amo na nakikipag-usap sa mga reporter sa labas lamang ng research center. Sa sobrang galit niya sa narinig ay naglakad na lang si Barry para umalis. Hindi niya namalaya na napansin siya ng isa sa mga reporter. Tinawag ng reporter ang kanyang pangalan at napagtanto ni Barry na ang reporter ay isang babaeng nagngangalang Iris West na kasama niya dati sa paaralan. Magkasabay na naglakad ang dalawa at pinag-usapan ang mga kanilang mga nakaraan. Nalaman ni Barry na alam ni Iris ang tungkol sa pag-aresto sa kanyang ama at siya ay gumagawa ng isang ulat tungkol dito. Ipinagtanggol ni Barry ang kanyang ama at sinabi kay Iris na hindi pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina. Dahil sa galit, lumayo si Barry kay Iris. Bumalik si Barry sa kanyang apartment, kung saan nakita niya ang isang pakete sa harap ng kanyang pinto. Sinuri niya ang pakete at tinawagan ang kanyang ama sa bilangguan. Si Barry ay nagsalita tungkol sa pagpapatunay na inosente ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Henry kay Barry na ayos lang at mas gusto niyang manatili sa bilangguan kaysa maalala na wala na ang kanyang asawa. Bumalik si Barry sa dati nilang tahanan at inalala ang nangyari bago mamatay ang kanyang ina. Masaya ang kanilang pamilya hanggang sa isang araw narinig ni Barry na sumisigaw ang kanyang ina at nang mag-check siya ay nakita niya ang kanyang ama sa tabi ng kanyang ina na nasaksak. Iyon ang araw na nawalan ng ina si Barry at naaresto ang kanyang ama dahil sa isang krimen na hindi niya ginawa. Dahil sa kanyang mga emosyon, hindi sinasadyang nabuksan ni Barry ang isang portal at pumasok siya dito, ang lugar kung saan maaaring ibalik ang isa sa isang partikular na kaganapan sa nakaraan. Matapos mapagtanto kung ano ang nangyari, nagpa siya si Barry na sabihin ito kay Bruce at hindi pinansin ang mga babala ni Bruce nang sabihin ni Bruce na ang kakayahang tumakbo ng kasing bilis ng kidlat at bumalik sa isang tiyak na bahagi ng nakaraan ay may mga hindi magandang kahihinatnan. Nang maglaon, bumisita si Iris sa apartment ni Barry at nag-usap silang dalawa. Ipinakita ni Barry kay Iris ang footage ng kanyang ama sa tindahan, binibili ang mga kamatis na hinihingi ng kanyang ina, nang bigla siyang may napagtanto. Naisip ni Barry na kung babalik siya sa nakaraan gamit ang isang speed force, maaari niyang baguhin ang takbo ng buhay ng kanyang ina, at maaaring mailigtas niya ang kanyang ina mula sa pagkamatay, at ang kanyang ama mula sa pagkakulong. Mabilis na umalis si Barry sa kanyang apartment at iniwan si Iris. Gamit ang speed force, naglakbay si Barry pabalik sa panahong bumibili ng mga grocery ang kanyang ina. Dahil nakalimutan ni Nora na bumili ng mga kamatis noong siya ay bumibili ng mga grocery, kailangan niyang sabihin kay Henry na bilihan siya. At noong nasa labas si Henry na bumibili ng kamatis, doon na sinalakay at pinatay si Nora. Nais ni Barry na baguhin iyon upang maiwasan ang kanyang ama na lumabas ng bahay nang hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman mula sa nakaraan. Pagdating niya sa nakaraan, naglagay siya ng isang lata ng kamatis sa basket ng kanyang ina at agad na umalis sa timeline pagkatapos. Habang naglalakbay, nakita niya ang mga larawan ng kanyang ina na buhay pa nang biglang may sumuntok sa kanya sa loob ng speed force. Napagtanto ni Barry na napunta siya sa isang alternatibong timeline noong 2013 kung saan nabubuhay pa ang ina ni Barry. Ito rin ang araw na una niyang nakuha ang kanyang kapangyarihan. Nagpalit siya ng damit, pumasok siya sa loob ng bahay at tuwang-tuwa siyang makitang buhay at maayos ang kanyang ina. Umalis siya nang magkaroon siya ng pagkakataon upang maiwasan ang anumang pagkagambala para lamang makasalubong ang kanyang sarili. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Ngunit ang ibang Barry sa timeline na iyon ay nagawang tanggalin ang takip sa kanyang mukha at nahimatay nang makitang magkamukha silang dalawa. Nang magising ang isa pang Barry, ipinaliwanag sa kanya ni Barry ang lahat at ipinakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Nang biglang umulan, tinanong ni Barry sa isa pang Barry kung anong araw ngayon. Upang maiwasan ang pagkakalito, tatawagin natin ang isa pang Barry na 2013 Barry.
Sumagot ang 2013 Barry na ang araw ngayon ay ika-29 ng Setyembre at napagtanto ni Barry na ito ang araw na una niyang nakuha ang kanyang kapangyarihan. Nagpanik si Barry dahil kailangan ni 2013 Barry na makuha ang kapangyarihang iyon. Kung hindi, may posibilidad na mawala din ang kapangyarihan ni Barry sa kasalukuyan. Pumunta sila sa research center at pumasok sa loob. Noong 2013 nalaman ni Barry na nakuryente siya bago niya makuha ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan niyang umalis, ngunit itinulak siya ni Barry sa upuan. Biglang tumama ang kidlat sa kanilang dalawa. Nahilo si 2013 Barry matapos tamaan ang kidlat, kaya kinailangan siyang buhatin ni Barry palabas. Habang papaalis na sila sa research center, laking gulat ni Barry nang malaman niyang nawalan na siya ng kapangyarihan. Dinala ni Barry si 2013 Barry pabalik sa kanyang silid, kung saan siya ay labis na nasasabik matapos malaman na mayroon na siyang kapangyarihan. Lumabas ng silid si 2013 Barry gamit ang kanyang bilis, at dahil hindi pa rin siya sanay sa kapangyarihan na mayroon siya ngayon, nawalan siya ng kontrol at nagdulot ng aksidente sa gitna ng kalsada. Umuwi siyang hubot-hubad at sinubukan ni Barry na kausapin siya, ngunit patuloy siyang gumagawa ng mga kalokohan at hindi nakikinig kay Barry. Kinabukasan ay nagpunta sila sa parke at hinayaan ni Barry na hiramin ni 2013 Barry ang kanyang singsing kung saan nakatago ang kanyang costume. Inactivate ni 2013 Barry ang singsing at ginamit ang kanyang super speed para isuot ang suit. Napansin nila na ang ibang mga tao ay nagpapanik tungkol sa isang bagay. Kaya pinuntahan nila ito at napagtanto ni Barry na si Zod yun. Ipinaliwanag niya kay 2013 Barry kung sino si Zod at kung ano ang mangyayari ngayong nandito na si Zod. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang hanapin ang iba pang miyembro ng Justice League para humingi ng tulong para pigilan si Zod. Pumunta sila sa isang apartment kung saan naroon ang mga kaibigan ni 2013 Barry. Nag-check siya sa internet tungkol sa iba pang mga superhero ngunit nalaman niyang wala pa sila noong panahong iyon. Dahil wala pang ibang superhero noong panahong iyon, nagpa siya ang dalawang Barry na hanapin si Bruce Wayne sa Wayne Manor. Pumasok sila sa mansyon at tumingin sa paligid. Isang balbas sarado na lalaki ang makikitang sumisilip sa likod nila at bigla niyang inatake ang dalawang Barry. Nang mapatumba nila ang lalaki, tinanong ni Barry ang lalaki kung sino siya at nalaman nilang ang lalaki ay ang alternatibong bersyon ni Bruce Wayne. Sinabi ni Barry kay Bruce ang tungkol kay Batman at sa kanyang timeline. Nalaman din nila na ang kahaliling bersyon na ito ni Bruce Wayne ay nagretiro na sa pakikipaglaban sa krimen at ngayon ay nananatiling mag-isa sa kanyang asyenda. Ang dalawang Barry pagkatapos ay kinumbinsi si Bruce Wayne na tumulong sa paghahanap kay Kal-El na mas kilala bilang Superman. Ngunit tumanggi si Bruce Wayne at iniwan silang dalawa. Pinangunahan ni Barry si 2013 Barry sa malapit na balon sa Manor. Sinabihan niya si 2013 Barry na pumasok sa balon gamit ang kanyang bilis at buksan ang pinto mula sa loob at bumaba silang dalawa sa balon. Binuksan ni Barry ang mga ilaw at inilantad ang kuweba ng paniki ni Bruce Wayne. Ginamit ni Barry ang computer upang maghanap ng anumang hindi kilalang mga bagay na pumapasok sa kapaligiran ng Earth saan man malapit sa Kansas sa nakalipas na 50 taon. Habang si 2013 Barry ay hindi sineseryoso ang mga bagay, dahil dito ay nagalit si Barry at nakipagtalo sa kanya. Pero kinalaunan ay nag-usap silang dalawa at humingi ng tawad sa isa't isa. Nang bumalik si Barry sa ginagawa niya sa computer, napansin niyang nakabukas ang isang camera at nakaturo sa kanya. Alam niyang nanonood si Batman, kaya tinawag niya si Batman. Nagsalita si Barry tungkol sa sinabi sa kanila ni Bruce na ang ilang mga intersection ay palaging hindi maiiwasan. Binanggit niya na noong 2013, si Bruce at ang Bruce sa timeline ni Barry ay parehong may kinikilalang ama na si Alfred. At kahit na nasa ibang panahon sila, may mga bagay pa rin nakapareho ng mga nasa timeline ni Barry. Maya-maya pa ay makikitang natutulog si Barry. Nagising siya at binasa ang file sa harap niya. Doon niya nalaman na si Clark o Superman ay hawak ng isang mersenaryong grupo sa isang Siberian black site sa Russia. Ginising niya si Barry at sinabi sa kanya na kailangan nilang iligtas si Superman, ngunit tinanong siya ni 2013 Barry kung paano sila pupunta sa Russia. Biglang lumapag ang jet ni Batman sa harap nila. Isinuot ni Batman ang kanyang Batman suit at nagpas siyang tulungan ang dalawang Barry. Pumasok ang dalawang Barry sa jet at lumipad sila papunta sa Russia. Pagdating nila sa black site, gumamit sila ng parachute para lumapag. Tinangka nilang pumasok sa loob, ngunit si 2013 Barry ay napakalamya at hindi sinasadyang nakagawa ng ingay.
Nakita sila ng mga siyentipiko sa silid at pinatunog ang alarma. Dumating ang mga gwardya at nagsimulang barilin ang dalawang Barry hanggang sa tumalon pababa si Batman at pinatumba ang lahat. Lumapit silang tatlo sa isang Kryptonian pod. Sinubukan ni Batman na ihak ang cyber scrotum ng seguridad ng Soviet gamit ang isang telepono at nagpasya si 2013 Barry na subukan ang lahat ng kombinasyon at nagawang buksan ang pod. Ngunit sa halip na si Superman, si Kara ang kanilang nakita na kilala bilang si Supergirl. Nailigtas nila si Kara at tumakas sa pasilidad para lang ma-corner sila. Si Kara, na ngayon ay wala na sa Kryptonian pod, ay nanumbalik ang lakas at madaling natalo ang lahat ng bantay. Dinala nila si Kara sa Wayne Manor para makapagpahinga siya. Nang magising siya, pinaalalahanan siya ni Barry na pumunta sila sa Black Site upang hanapin si Kal-El, ngunit natagpuan nila siya sa halip. Nang tanungin sila ni Kara kung bakit nila hinahanap si Kal-El, sinabi ni Barry na kaibigan niya si Kal-El. Napagtanto nila na ang mga pod ni Kal-El at Kara ay nagkahiwalay, at ang pod ni Kara lang ang nakarating sa Earth. Nakita ni Kara ang balitang lumalabas sa likod ng dalawang Barry at nakita niya na si Zod ay nasa Earth. Isinuot niya ang kanyang Supergirl suit at nang mapansin ni 2013 Barry na nahihirapan si Kara dahil sa kanyang sakit ng ulo, tinanong niya ito kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Ipinakita sa kanya ni Kara na maayos na ang pakiramdam niya sa pamamagitan ng pagsira ng isang estatwa sa pamamagitan lamang ng paghihip dito. Samantala, nag-uusap sina Barry at Bruce. Hiniling ni Barry kay Batman na muling likhain ang orihinal na aksidente na nangyari sa kanya upang maibalik niya ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo ito at muntik nang mapatay si Barry. Nang makita ang kanyang sitwasyon, sinubukan ni 2013 Barry na pigilan sila. Ngunit tumanggi si Barry at hiniling kay Batman na kuryentehin siyang muli bago siya nahimatay. Pagkatapos ay binuhat ni Kara si Barry, dinala siya sa itaas habang kumukulog. Tinamaan ng kidlat si Barry at sa wakas ay nabawi ang kanyang kapangyarihan. Ibinalik ni 2013 Barry sa kanya ang kanyang singsing at ipinakita ang suit na ginawa niya para sa kanyang sarili. Naghanda sila upang labanan si Zod at ang kanyang mga puwersa. Nagpa siya ang dalawang Barry na labanan ang mga tauhan ni Zod upang pabagalin sila para kay Kara para makaharap niya si Zod. Samantala, nalaman ni Kara na hinarang ni Zod ang paglalakbay ni Kal-El habang sanggol pa siya habang papunta sa Earth at pinatay siya nang mapagtanto niyang wala kay Kal-El ang growth codex na hinahanap nila. Ngayon, hinahabol nila si Kara dahil siya ang may hawak ng codex. Galit na galit, inatake ni Kara si Zod habang si Batman ay nakitang nakikipaglaban sa mga spaceship ni Zod. Noong una, parang nanalo na sila. Iyon ay hanggang sa natamaan ang jet ni Bruce at pinatay ni Zod si Kara bago makuha ang codex mula sa kanya. Nagpa siya si Bruce na isakripisyo ang kanyang sarili at sinalubong ang isa sa mga spaceship ni Zod gamit ang kanyang jet. Ang dalawang Barry ay naglakbay pabalik sa panahon upang magkaroon sila ng isa pang pagkakataon na iligtas sina Batman at Supergirl. Ngunit natapos pa rin ito sa parehong paraan. Namatay pa rin sina Kara at Bruce. Desperado, sinubukan ni 2013 Barry na bumalik sa nakaraan, ngunit pinigilan siya ni Barry. Ngayong napagtanto na niya kung ano ang ibig sabihin ni Bruce nang sabihin niyang ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi pa rin mapipigilan ang mga mangyayari. Sinabi ni Barry kay 2013 Barry na bumalik siya sa nakaraan upang subukan iligtas ang kanyang ina, ngunit nalaman na ngayon ni Barry na ang pagliligtas sa kanya ay hindi makakaayos ng anuman. Mapapasama lamang nito ang takbo ng mundo. Kaya binalak ni Barry na bawiin ang kanyang ginawa. Tumanggi si 2013 Barry, na galit na sumusuko si Barry ng ganoon na lang. Naniniwala siya na kaya niyang iligtas ang lahat at walang mamamatay. Pinaalalahanan ni Barry si 2013 Barry tungkol sa kung ano ang sinasabi sa kanila ng kanilang ina. Hindi lahat ng problema ay may solusyon at minsan ay mas mabuting bumitaw na lang. Lalo lang itong ikinagalit ni 2013 Barry dahil akala niya ay hinahayaan lang ni Barry na mamatay ang kanilang ina. Tumakas si 2013 Barry at gaya ng gusto ni Barry na habulin siya. Pinigilan siya ng Dark Speedster na minsang pumigil din sa kanya sa Speed Force. Pagkatapos ay ipinahayag na ang Dark Speedster ay ang hinaharap na 2013 Barry na gumugol ng maraming taon sa pagsisikap na iligtas ang mundo mula kay Zod. Ginawa niya si Barry na likhain siya at patalsikin siya sa Speed Force para makapagpatuloy siya sa kanyang plano. Nang malaman niya na ang orihinal na Barry ay hahadlang sa kanyang paraan sa pamamagitan ng pagbaligtad sa timeline, ang hinaharap na 2013 Barry ay nagpa siya na patayin siya.
Ang hinaharap na 2013 Barry ay lumapit upang saksakin si Barry, ngunit si 2013 Barry ay tumalon sa harap niya at isinakripisyo ang kanyang sarili. Ang 2013 Barry at ang hinaharap na 2013 Barry ay iisa. Pareho silang namatay pagkatapos ng insidente. Pagkatapos noon, naglakbay si Barry pabalik sa panahong nakalimutan ng kanyang ina ang lata ng kamatis. Nakita siya ni Nora at dahil bata pa siya noon, hindi siya nito nakilala. Inisip na lang ni Nora na may pinagdadaanan siya at inaliw siya. Pinatigil ni Barry ang oras at kinuha ang lata ng kamatis sa kariton ni Nora. Umiiyak siya habang nakatingin sa kanyang ina sa huling pagkakataon bago ibinalik ang lata ng kamatis sa istante, na handa nang bumalik sa kanyang timeline. Gayunpaman, nakita niya ang CCTV camera at nagpa siya na gumawa ng isang maliit na pagbabago upang lumikha ng bagong ebidensya na makakatulong na patunayan ang kawalang kasalanan ng kanyang ama. Bumalik siya sa kasalukuyan at pumunta sa korte kung saan nagsimula ang paglilitis. Ipinakita ng abogado ang binagong footage ni Henry na kumukuha ng isang lata ng mga kamatis mula sa itaas na istante, na ipinakita ang kanyang mukha sa camera, na nagpapatunay na wala siya sa pinangyarihan nang mangyari ang krimen at nagpapatunay na siya ay inosente. Pagkatapos ng paglilitis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bruce na bumati sa kanya sa pagkapanalo sa paglilitis. Pagkatapos ay dumating si Bruce at nagulat si Barry nang makita ang ibang lalaki. Dahil sa pagbabago ng timeline ni Barry, muling nagbago ang hitsura ni Bruce. Sa isang post-credit scene, makikita si Barry na nakikipag-usap sa isang lasing na si Arthur Curry, na kilala rin bilang Aquaman, tungkol sa kanyang mga paglalakbay sa multiverse. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.